Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chin from Masagada Channel, a Faith Healer, also Mata Reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang nagsasabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is special gabay for the month of September 19 hanggang September 25 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng Spirit Guides ang ating masasaga for today's video? Kanino naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Umpisa na natin guys, bago ang lahat. Don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please click nyo na po ang subscribe button dyan sa baba for all bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin every time and every moment. So guys, kumapit-kapit na ito na mensahe sa'yo ng ating mga gabay. Diba? Pasabog. Diba, Ti? Diba? Let's see. Ano yung magiging pasabog sa eksena niya na to? Gagalingan natin sa kinesa dito. Okay. So guys, go. Laban. Angel Spirit, give an information for the sign of Pisces. There's the Hangman. There's a delays, no? May delays or cancellation na nangyayari sa'yo. Or something, may mga mindset or intuitions or perspective na kailangan mong baguhin. So, what is additional messages? And of course, there's the Wheel of Fortune. Wow, swerte. Papasok, Ti. Kumbaga, meron ditong eksena na papasok na magandang magandang kumbaga kapalaran. Okay. Kumbaga bagong perspective. Ito yung kailangan nyo baguhin perspective nyo. Baka yun yung magdala sa inyo ng swerte, no? Kumbaga kailangan magkaroon kayo ng mga new ideas, ganon. So let's see what is additional messages. And of course, there's a Queen of Wands. There's a stability and confidence. Isa yan, diba? Isa pa yan. Baka nahihiya ka or sa ganito, ganyan. Kumbaga, alisin mo yung takot at pangamba mo, no? Have a confidence. Kapalan mo yung pes mo dito, diba? And of course, sinasabi dito with that 9 of Cups, there's a wish fulfillment. Diba? Confident is key to success. Diba? Kumbaga, kapag may confident ka sa sarili mo, lahat magagawa mo. Diba? Yung confident na yan kasi mahahatak mo o ma-attract mo yung mga positive energy. And of course, there's a 10 of Swords. Ano to? There's a oh my God. There's a lot of swords. There's a backstabbing, no? Or there's a betrayal before, or something na kailangan mo na kumawala dito. There's a toxicities, no? Or some of you just sa kinagagalawan mo or sa situation mo, no? Maraming nagbabackstab sa'yo. My God. So, what is the Hangman? What is the Hangman? There is a 10 of Wands. Kumbaga, there's a lot of responsibilities and obligation. Yun yung kailangan mong alisin, diba? Ayun yung kailangan mong baguhin. Kasi, kumbaga, yung mga responsibilities na yan, depende yan kung ano kung nakikipagtulungan ba, diba? Kung may, depende kasi kung ano yung pinangahawakan mo responsibilidad. Diba? Kung may mga anak ka na, kumbaga sinasabi sa'yo, diba, karamihan talaga kung may mga anak na mas priority na yung bata. Ganun naman talaga. And of course, kung may, depende kasi ito sa responsibility na sinasabi dito. Let's see. Kung ano tong responsibility na yan. And of course, there is a Queen of Swords. There is an information, no? Kumbaga, there is a bigger feature of yourself. No? Tignan mo yung mga magagandang eksena mangyayari sa buhay mo. Kumbaga, umikot na yung kapalaran sa'yo Kumbaga, ikaw ay masyado ka na matalino pagdating sa bagay na to. Kumbaga, tinitignan mo yung sarili mo. 5 years, 10 years from now, mayaman ka na.
'Di ba, asensado ka na. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na, kumbaga may success na parating sa'yo, hayaan mo bang maudlot 'yon? 'Di ba? There's a Knight of Wands, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, there's some slow and steady, 'di ba? Hindi mo kailangan maging padalos-dalos, no? Kumbaga, there's a process and progress, no? Mas maganda yung slowly but surely, 'di ba? So, what is the Knight of Cups? What is the Knight of Cups? There's a Queen of Cups. There's an healing, and of course, there's a Five of Swords. Okay. Kumbaga, nagkakaroon ng self-sabotage dito that because of yung mga pangarap mo, hindi mo natutupad, 'di ba? Kumbaga, dahil dito sa mother figure na to. Kumbaga, lahat kasi ng obligation na imbis na tulungan ka, 'di ba, at magbigay ka lang ng tulong, sa'yo inaako o sa'yo dinalagay lahat ng mga responsibilidad. 'Di ba? Yun yung mahirap yung ikaw yung inaasahan. Hindi naman pwede ka naman tumulong, pero hindi ikaw yung ikaw yung magbigay ng responsibilities doon sa eksena na 'yon, 'di ba? Mamaya yung itong mother figure na 'to tunganga lang, 'di ba, or something na nakanganga lang, or baka some of them mga nag-aano pa, 'di ba, may bisyo pa, yun mahirap doon. So kaya sabi dito na may aangat babangon ka may pag-usad ka dito, kaso nagkakaroon ng self-sabotage that because yung responsibilities na yon, ikaw ang umaako. So kailangan maging balance, may pagtulong din, no? And of course, there's a healing at the same time. So, what is the Ten of Swords? Yung kaya yung backfire, ito yung kumbaga yung Ten of Swords is, kumbaga betrayal or backstabbing, no? Kumbaga yung pangarap mo hindi natutupad, that because dun sa mga responsibilidad na yan. So, sinasabi ng Nine of Swords, nagkakaroon ka ng anxieties and stress, diba? Yun yung nagkakos sa'yo kumbaga, mas lalo kang nalulugmok imbis na, 'di ba, may trabaho ka, may negosyo ka or something. Tapos ganun ang eksena, ikaw yung hindi makaipon, ikaw yung hindi mo mabili yung gusto mo. 'Di ba? So sinasabi dito na hayaan mo muna mag-grow ka para makatulong ka. Hindi masamang magbigay or kaso yung ikaw yung ginawang breadwinner or something na ikaw yung nag-umako na responsibility, pangit 'yon, no? So what is the Ace of Swords? And of course, sinasabi dito, there's a Five of Wands. There's a competitor or obligations or something na nagbigay sa'yo ng failure or disappointment, no? Kumbaga, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. You're feeling entrapment, no? So, what is the Hangman? And of course, there's a Ten of Wands. Alam nyo guys, nasa sense ko dito, there's a toxic family. So, there's a judgment dito na kumbaga sinasabi na wake up call, na kailangan mong gumising sa katotohanan na hindi dapat ikaw ang inaasahan doon, 'di ba? Kumbaga, kung malakas pa naman yung parents mo, and of course, kung kaya naman magnegosyo, 'di ba? And of course, kapag alam mo na may mga maliliit ka pa, sabihan mo yung parents mo na wag na magdagdag, 'di ba? Napaka-toxic nung ganong eksena, yung ikaw yung umaako sa eksena, sa mga responsibilidad na dapat sila ang gumagawa, 'di ba? Mamaya hayahay sila sa buhay, tapos ikaw tong nagpapakahirap at nagpapakasubsub sa trabaho. So ito yung ginigising ka sa katotohanan na may sarili kang buhay, 'di ba? So, di masamang tumulong, wag lang gawing responsibilidad at obligasyon. So, what is the Wheel of Fortune and of course the Queen of Swords? And of course, there's a Three of Swords in reverse. Recovery. Some of you na kumbaga natauhan na, nagising na sa katotohanan na to ay makaka-recover na. So, ang ganda, Pisces. Ang ganda ng reading mo. So, what is the Queen of Wands and of course the Knight of Wands? And of course, there is a King of Sword, no? Naging matalino at wais ka na ngayon, 'di ba? Kumbaga ngayon unti-unti mo na natatanggap at unti-unti mo nang natututunan lahat-lahat ng bagay. And of course, there's an Ace of Pentacles. See, there's a big money at some of you, malaking pera ang pumapasok sa iyo pero wala ka naiipon, wala ka natabi. 'Di ba kasi nga doon napunta sa lahat ng eksena na yon. Tapos, at the end of the time, yung mga tinulungan mo, tinraidor ka. Ito, the Ten of Swords, binackstab ka, di ba? Kumbaga, tinulungan mo na nga, pinag-aral mo na nga lahat-lahat, di ba? Tapos, ganito pa yung gagawin sa'yo. Di ba? Walang mga, utang na loob. Yun ang mahirap doon. And of course, there's, Three of Wands, waiting for a result and waiting for a ship. There's a Chariot card. There's a taking action, no?
Kumbaga sinasabi sa'yo dito, kailangan mo nang mag-take ng action. And of course, the justice will serve, no? Kumbaga, nakaalis ka na sa sitwasyon, no? Kumbaga, natauhan ka na, nalaman mo na yung mga bagay-bagay. Ngayon, kumbaga, binigyan mo na ng importansya yung sarili mo with the justice card. May balance ka na with yourself, no? Kumbaga, ngayon, good karma, nalalasap at nararamdaman mo na ang tagumpay at yung kagaangan sa buhay. Diba? What is the Ace of Swords and of course the Five of Wands? There's a King of Coin. Kumbaga, there's a practicality. Ito yung nangyari, diba? Yung nagbibigay ka tapos matapang pa sila kapag hindi ka nakapagbigay, diba? Kumbaga, umaga pa ganito lang yung binigay mo, galit na galit pa, 'di ba? Ang eksena, ikaw pa yung kumbaga naiipit to sa sitwasyon, ikaw pa yung masama, 'di ba? Yung pangit kasi sinanay mo no? What is the outcome? Ang outcome is the devil, yung toxic energy, 'di ba? Yung toxicities, yung toxic family, and of course toxic attitude and toxic system, 'di ba? Kailangan mo na baguhin 'yon kasi there's a devil energy na kumbaga inabuso there's an abusive dito, and of course there's an Ace of Cups, there's a new love life and new career, no? And of course sinasabi sa'yo dito na may taong magmamahal sa'yo at taong magbibigay sa'yo ng totoong pag-ibig at totoong kumbaga pagmamahal, 'di ba? And of course there's wow, oh my god, 'di ba? 'Di ba, I told you. Kumbaga there's an Ace of Cups and the Lover's card, 'di ba? Kumbaga dahil sa nangyari sa from the past, the toxic family and toxic relatives. Kumbaga, eto na, nalasap mo na yung pagmamahal that you deserve, 'di ba? Ang galing, 'di ba? So what is the Love Oracle card? Ay, what is a Yin and Yang Oracle card? What is the Yin and Yang Oracle card? Okay, there's a truth. Ibig sabihin dito yung katotohanan, no? Kumbaga nailahad na sa'yo. At the same time, there is a storm, unexpected, no? Bigla ang pagbabago. There's a chaos. Ibig sabihin dito, kailangan mo nang baguhin with kumbaga sudden changes. Kailangan mo nang baguhin yung perspective mo, yung mindset mo. At the same time, yung sistema. 'Di ba? And of course, sinasabi sa'yo dito na there's a regret, no? Kumbaga ngayon pinagsisisihan nila na inabuso ka nila, na ganito ganyan, 'di ba? Kumbaga at least ngayon nagising ka sa katotohanan na yung sobra ay nakakasama, 'di ba? Lalo-lalo na yung mga kumbaga ganun talaga kasi there's a toxic Filipino culture yung tinulungan mo tapos ganun 'di ba? At the end of the time, ikaw pa yung masama, galit na galit pa pag ganito ganyan, 'di ba? There's a mask, see? There's a not showing the true feeling. Ibig sabihin dito maraming traidor, 'di ba? Maraming nagbabalat kayo. At the same time, there's a photograph or some of you nagsisinungaling pa yan, 'di ba? Na kesyo ganto ganyan. So, sinasabi dito with the photograph na make a memories, no? Mayroon pang panahon at pagkakataon na makakagawa ka pa ng magandang history mo. And of course, there's a both, no? Closure issues, no? Receiving what you need, no? Kailangan mo nang makaalis sa situation with a moving on. 'Di ba? Kailangan mo nang i-close yung chapter na yun na hindi na magiging ganun ulit yung takbo ng buhay mo. 'Di ba? So, let's see what is the romance age. What is the Monsology? What is the Monsology? Show the world the real you. Ipakita mo sa mundo kung sino ka talaga, 'di ba? Ipakita mo yung kahalagahan mo. So what is the Monsology? An additional messages. At the same time, there's you and your loved ones are safe. No, ibig sabihin na safe naman daw yung mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Ibig sabihin dito, kailangan mong mag-take ng action at the same time kailangan mong baguhin yung pattern, yung sistema, 'di ba? So what is additional messages? What is additional messages? There's a relationship. So, ibig sabihin some of you kumbaga meron ditong about sa relationship. Dito mo matutuklasan at dito mo malalaman ang kahalagahan ng eksena mo. 'Di ba? May mga taong magmamahal sa iyo, may andang talagang alagaan ka, 'di ba? Galing. Additional messages. There's an awakening, no? My God. Di ba ang galing? Parang ginigising ka sa katotohanan dito, renewal. Di ba? Pagbukas ng bagong sarili mo. Di ba? At the same time, sinasabi dito, there's a premonition.
See, there's a prophecy. Kumbaga, Pisces, kumbaga, you are being a gifted din eh. Kumbaga, meron ka din katangian or kakayanan, diba? Kumbaga, nagka-gut feeling ka na rin, pero hindi mo pa rin yun inintindi last time. So, ngayon, kumbaga, nabasa mo to at naunawaan mo to mga reading ko na ito, na kung ikaw to, Pisces, na naka-resonate dito, kumbaga, ngayon nagre-reflect na sa'yo na kailangan mo nang mag-take ng action. And of course, there's a prophecy na, kumbaga, nakita mo na rin to eh. Kumbaga, few months or past few years or something na parang may nakita ka na sa hinaharap na you need to take an actions, no? What is the energy? And of course, there's a man holding a coin. So, ibig sabihin dito, may taong may hawak ng finances. Ibig sabihin dito, may partner ka talagang makakasama. At the same time, baka ikaw yung may hawak ng pera, diba? Kumbaga, makakatulong. Kumbaga, meron talagang para sa'yo. And because there's storm warning, no? Susubukan kang bayuhin ng eksena dito, no? Or of course, sinasabi rin sa'yo dito, there's an adjacent possibilities. May mga pinto ang magsasara at may mga pinto ang magbubukas para sa'yo. Diba? Ganun yun eh. Kapag may mga bagay na nawala, may mga bagay na darating. Diba? And because there's a sensitivity. Kailangan maging sensitive ka rin sa mga bagay-bagay, sa mga pagbabago na mangyayari sa buhay mo. At the same time, what is the romance angels? Ang ganda ng reading mo, guys. Alam mo kung bakit? Parang anto eh. Parang sinasabi na matauhan ka. 'Di ba? So, what is the romance angels? And of course, it is safe for you to love. 'Di ba? Safe para sa iyo na magmahal. 'Di ba? Kasi para kung mayroon ka ng partner, at the same time, hindi ka nagagawa ng obligasyon na yan. 'Di ba? Yung ano na yan, yung parang hindi ka na pipilitin sa eksena na yan. 'Di ba? Tutulong ka, magbibigay ka, pero hindi na yung responsibilities kasi may mga needs ka rin eh. So, what is the chakra? And of course, there's a gratitude, no? Napakabuti mo kasi, napakabait mo eh, kaya ganito eh, naabuso ka eh. And of course, sinasabi sa'yo dito, there's a passion. So, ibig sabihin dito, guys, parang may nasasign din ako, may nasasense ako dito na kung ano yung sun sign nyo or moon rising Venus signs nyo, guys, baka Pisces, baka tumama sa inyo yung chart na to. Cross-watcher. Diba? So, let's see what is our Archangel Michael messages. There's a passion. Ibig sabihin dito, kung ano yung gusto mo, gawin mo. 'Di ba? I-explore mo yung mga bagay na makakatulong yung abilities mo at the same time. There is a take your time making decision, no? Bigyan mo ng oras yung panahon na yung sarili mo na makapag-desisyon. And of course, what is Archangel Raphael messages? At the same time, sinasabi dito, exercise is the key. At the same time, kailangan nyo rin mag-exercise. Baka nananakit na yung katawan nyo or something na baka marami na rin kayong lamig, no? So, what is the Jesus-loving quotes? What is the Jesus-loving quotes, angel spirit guides? Ano yung message sa'yo? So, ito na lang, no? Okay, sinasabi dito, fear not little flock, for it is your Father good pleasure to give you the kingdom. Ibig sabihin dito, huwag kang matakot lumaban at sumubok, no? Kumbaga, minsan sa buhay nadadapa tayo. Kumbaga, ginagawa yan ni God para palakasin tayo, 'di ba? Yung mga bagay na pinagdaanan mo, kumbaga, hindi ka pinababayaan ni God. Lagi mo na sa likod si God. Sinasabi sa'yo dito na makikita mo yung kagandahan na talagang paradise na ilalahad sa iyo ni Jesus Christ. Kumbaga, sinasabi na sa'yo dito na kailangan mong matuto sa hamon ng buhay. So, what is the angel's number? There's a 12. I am visionary. Ibig sabihin talaga, there's a stability talaga na kaya mong makita, no? Yung insights, your visions, no? Ano kasi sinasabi dito ng angel's number is a creativity is a driving for force in your life. Your imagination is rich and you are able to experience your feelings and insights in unique ways that others can benefit from. Ibig sabihin dito, kaya mo silang matulungan na may mga nakikita ka sa hinaharap, may mga makikita kang mangyayari, no? Kumbaga makakatulong sa kanyang mga possibilities, diba?
So, what is the messages of life? And of course, sinasabi dito guys, there's the inner sense. Today, as I quiet the noise of my mind, I become aware of the voice of my heart. I listen closely to my inner voice. I trust myself and develop confidence in my intuitions. My inner truth is divine truth. I allow it to influence and guide me every day. So, ibig sabihin dito, nakikinig ka na, di ba? Nararamdaman mo na yung gut feelings mo and of course, yung instinct mo, yung intuitions mo, na mayroon kang ego grow, di ba? Na may mali sa sistema, may mali sa ginagawa mo, may mali sa sistema or there's a toxicities behind. So you need to take an action and you need to release that. So guys, this is special gabay for the month of September 19 hanggang September 25 for the sign of Pisces. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung nila makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye! And babush!